Anong ginagawa ng defense kung yan yung meet ng witness ng prosecution? The usual, they have been doing the same thing with the other two witnesses, no? Yung una kong napansin, yung no personal knowledge daw si Director Matibag. Kasi nga, nag-start na yung investigation before he was the director ng NBI. So, ang constant na sinasabi ng lawyer, yung kanyang mga affidavit na may ini-XX niya, wala kang alam dyan. Hindi mo pala na witness na pinirmahan ng mga affiant. Ang punto, I think, ng defense dyan is, that's all hearsay. Dapat, wala kang personal knowledge about any of this. Diba? As far as you're concerned, chismis lang yan. Chismis. He actually introduced the term. Na ang hearsay ay chismis. Oo. And Matibag, because he's a lawyer, sinasabi niya, pero may exceptions po yung hearsay rule. Diba? The director can rely on the official investigation ng NBI. Pag pumasok siya doon, hindi niya pwedeng sabihin, wala ako dito nung simula ng investigation. Bahala na kayo, wala akong kinalalaman dyan, ha? Simulan natin ulit. Diba? Kasi meron ng affidavit of investigation or paliwanag niyo sa akin kung ano yung mga nangyari. He's not required to go through the entire process again. Diba? Saka hindi po yun chismis kapag may existing report na yung agency at pinirmahan ng mga director at saka ng mga division chief yung report na yun nung sinubmit sa'yo. That's not hearsay. Official na yan Oo. Diba? Parang pumasok yung presidente, tapos, wala ako dito nung pinirmahan niyo yung bill. Kaya, nung pinirmahan niyo yung utang na yan, kasi lahat ng utang na yan, may bago tayong presidente sa 2020. Lahat ng utang na yan, mula kay Duterte, panahon ni BBM, hindi ko alam yan, hearsay lang yan lahat sa akin. Kasi wala ako nung pinirmahan yan Pwede ba yun? Ayaw kong pirmahan yung bill mo. Pagka ganun ko presidente na ako, hearsay lahat ng mga utang na yan ng Pilipinas, di ko babayaran yan. Sa araw pag-usapan natin yan. Alin? Yung utang ng Pilipinas o hearsay? What to do with it. So, hindi pwede yun. You have no choice but to pay. Exactly. Ayaw kong pirmahan yung bill mo kasi hindi pa ako presidente nung ginawa nyo yan. At saka, ayaw kong pirmahan yung bill mo kasi wala naman ako sa hearing nung nag-hearing kayo. Ba't yung sa akin pinapapirmahan yan? So, ganun yun. Of course, everything he did is valid. Pero pinasuggest lang nung line of questioning na wala pala talaga siyang alam na nangyari dito. Pirma lang siya ng pirma. So in effect, what they're trying to do? What are they trying to do? They are discrediting the investigation. Matibag. Yes. At saka si Matibag as a witness. As they did with the other witnesses. Kasi pareho yung tono Ano pa? Bias. Selective investigation. Kasi daw, yung threat kay BBM, sineryoso nila. Pero maraming sinabing threat sa Vice President in the same press con. Di ba? And as explained before, it's a matter of diba? They did look into Rowan. Yeah, that's the problem. They sinagot na yun ng dalawang witnesses. They said na pinatawag nila yung mga involved, pinatawag nila si Princess Maui, hindi nagpakita, diba? Yes. Pinapatanong nila si VP Sara na mag-appear sa NBI, di ba? Tama ba? Kung may threat sa'yo, let's investigate it. Come here and then give us the facts. Ayun nyo Wala namang nagpapakita. And yet, that's still always part of the narrative of the defense and Alan Peter Cayetano, I have to say. Dahil lagi din naman niya yung sinasabi, yung ganung tono na, bias naman kayo iniimbestigahan nyo lang yung presidente kasi yung presidente boss nyo. Yes. Diba? Si BBM ang nag-appoint sa'yo, Attorney Matibag. And in effect, your investigation is the investigation of the president because you were appointed by the president. Diba that's what he was suggesting na ikaw ay instrument ng presidente? That's the fourth ground. Okay, sorry. May outline pala si Prof. Dan. Oo, yung third. Ewan ko, hindi ko binasa yung notes mo. Asawa mo member ng House. Nag-endorse ng impeachment complaint. Asawa mo, biased ka! Yun ang argument nila. Jesus Christ! Ano ba? Sorry. May nagalit dati sa akin for taking the Lord's name in vain. I'm sorry. Pero it was either that or cursing. So Jesus Christ na lang po ang tatawagin niya. Diba? Ano ay sabihin nun? Mag-inhibit siya? Siya yung director ng NBI
Diba? And it's not only her. Mm-mm. Ilan ang nag-endorse ng impeachment complaint? Di ba? A lot more than in the year before. Mm-mm. So ano yun? Dahil ang kasama dun yung asawa mo, hindi ka na pwedeng umaksyon. You look at At the saka, merits wala of ba the kayong resolution. separate na pag-iisip? Biglang Oo. nag-isip kung ano ba mga issues yung magkaiba tayo. Meron Meron yan dati. Madami. Next. Ay, itong sinabi ko kanina, bias because asawa niya ay nag-endorse ng impeachment complaint. Tignan nyo yung mga top DDS people. Yan ang kanilang pinopromote. Sigaw sila. Bias si Matibag. Asawa niya, endorser. Oo. Diba? And may related issue nun eh. Pumunta ka dito without a warrant. Ibig sabihin, gusto mo talagang mag-present ng evidence laban kay Vice President Duterte. But he was saying, pinag-usapan niyo ako doon sa ano niyo eh. Doon sa, di ba? He was, everyone was told darating siya. O di pumunta siya. Yeah. Yung wala namang sabina na pinapapunta siya. So sinasabi ng lawyer niya, bias. I mean, he doesn't say it outright. Sinasabi niya talaga na bias. Hindi, binovolunteer mo yung sarili mo para magdagdag ng mga sinasabi mo ngayon Pero sa totoo lang, biased ka naman na witness Dahil tingnan mo, ang evidence na anti-Sara ka talaga kasi yung asawa mo pumirma sa impeachment ni Sara. Wala ka naman sa NBI nung nagsimula yung mga investigasyon na to. So hearsay mo lang lahat yung pinipresenta mo ngayon. Diba? Appointee ka ni President Marcos, so therefore, bias ka talaga dahil ikaw ay instrument niya. Parang ganito yan Kaya independent yung mga yung COMELEC halimbawa. Sino ba nag-appoint dyan? Presidente. Ibig sabihin ba niyan, laging panalo yung partido ng presidente? Pag may kaso sa COMELEC? Hindi. Dahil ang sagot ko doon ay hindi. Diba? Hindi, si Cheese ba, align sa presidente? Or, Supreme Court. Si Marcoleta ba, align sa presidente? Ito, gusto mo to. Sige. Lahat ba ng appointee ni Duterte kakampi sa kanya? Paano yan? Dalawa lang yung hindi. Tatlo. Tatlo na pala. Tatlo na. Hindi. So yung going fourth, back to Matibag, bias ka dahil appointee ka ng presidente. And finally, yung assassination thing. Hindi, balikan natin yun. So bias nga ba si Matibag? Dati nga, Duterte siya. Appoint, di ba? So, nasa ba talaga ang bias ni Matibag? Ganun lang talaga yung kanilang pattern ng kanilang questions for the first three witnesses. And last na siya, di ba? Yes. For this article. This is for Article 4. Yan. Tapos yung last nila, yung assassination, may proof ka ba? Gano'n ba siyang kinausap? Di ba? And as we said earlier, that has nothing to do anymore really with grave threats. Na-threaten mo na Can I just say one more thing? Yeah. Sinabi niyang, we refer to the president as BBM, but we don't mean any disrespect. Pero napansin ko na yun all of them, BBM ang tawag nila, FL, at saka yung FL naman, First Lady. Oo nga. Pero they don't call them the diba? First Lady. The President of the Philippines. Tapos wala daw yung disrespect. Yan yung tinatawag na kinetic effect. Alam niyo pa yung kinetic, di ba? Yung motion. Oo. Hindi na lang natin sabihin the DDS effect. Viral. So yun, medyo nakakapagod yung actually, napasigaw na ako kanina, di ba? Minumura ko na yung lawyer Hindi naman. Hindi po si Jesus Christ yung tinatawag niya kanina nung nanonood kami ng impeachment trial. Ay, naku. Di ba? Kung wala kayong matanong, no questions, Ron. It helps everyone.